Thank you very much sa ating presidente rito, Alejandro Jun Colliantes. Thank you. And the other officers of Jackie Lubil. Nakakatuwa, nandito din yung mga taga-RGB sa pinamumunuan ni Ting Fabian at ang kanyang mga kasama. Marami sa kanila, kasama natin kagabi doon sa Maywood noong nagkaroon ng meeting ang Subpress. Si Big Javier ang MC kahapon. At sa inyo po lahat, thank you so much. Sa mga kasama ko na mga konsihal at magiging konsihal, si Bong Benson, konsihal Bong Benson, Larry Bonson, anak ni Bert Bonson, magiging konsihal din po. Si Bar Soto, konsihal Bar Soto, our very own matagal na namuno sa atin sa Barangay BF. Palagay ko, madalas na bisita rito. Deng Amurao, Councilor Deng Amurao. Councilor Baby Bustamante. And of course, also your very own laking BF Rico Goles, Councilor Rico Goles. Gusto ko rin magpasalamat sa mga ibang tao na tumulong para lalo maging masaya tayo dito. Of course, si Father Abalos, who was also the presiding officer, presiding priest, noong nag-blessing kami doon sa kabila, sa Sampaguita Hills. Andito po yung nagbibigay ng music sa atin, tugtog, pinapasaya tayo. Mamaya mag-exhibition number sila. Ang the very famous Drum and Bugle Corps of Dr. Arcadio Santos High School. Tinatawag ko ng drum and bugle, may mga bugle kayo eh. At andito din yung grupo ng Parañaque Raiders Club of the Philippines, yung mga nakapayonet po. Motorsiklo sila, nag-iikot kanina, nag-iikot para i-announce na mayroong magandang event dito. Andito din yung mga drummers, yung grupo ng Ati-Atihan. Galing sila sa Barangay San Antonio, pinamumunuan na isang kagawad roon, si Ray Siluhano. Palakpakan din natin sila. Gusto ko rin kilalanin yung mga staff ng Congressional District Office. Sila yung mga nagko-coordinate ng mga activities ko. Kasama yung activity na ito at saka yung mga iba-ibang proyekto natin sa pamumuno ni George Grady and si Bill Bargo. Mga staff na nandito sa inyo pong lahat. I'm so happy na nandito tayo ngayon. A dream come true for Jackie Lubil. At siyempre, makapitbahay sa RGB, good neighbors, yung RGB in the meantime, pwede rin maglaro dito. Di ba pwede June, no? And of course, the other places, sapagkat alam nyo, itong Coliseum program natin, sunod-sunod na. Dito sa BF na lang, napakarami. Pwede kayo magtayo ng isang major league dito ng Coliseum sa buong sa BF pa lang. Kasi meron tayo sa Aratilis, sa Goodwill meron, tapos nandito si Jackie Lubil, tapos sa kabit nga kalye, meron Garcia Heights. Bukas ang Monday ang inaugurasyon doon. Merong Sicom, merong landscape, Barangay Marcelo Green, and inside, yan yung lugar banda sa may market area, no? Doon sa loob, kung hindi pa kayo nakakapasyal, meron mga ilan doon, Sampaguita Hills, katatapos lang. And here, on this road ng Sukat, pagpunta nyo ng Sampaloc, merong dalawa doon sa Sampaloc. Yung Sampaloc na malaking Coliseum in the elementary school, then there's a smaller Coliseum because that is a big community. And then inside BF, between BF Homes at saka yung Manila Memorial Park, merong tatlong Coliseum doon. Yung sa Ipil, sa Clinic, at saka sa TAP. Inside BF Homes, meron tayo sa Classic. So all together, makasyam yata yan. And all over the 2nd District of Parañaque, ang number nyo, ang number ninyo, Coliseum number 34. Meron ng 33 na yung walang number 13 eh. Ayaw nila tanggapin yung number 13. Kaya from number 12, pumunta tayo to Coliseum number 14. So actually, from 34, 33 lang yan.
Pero meron pang isa na under construction doon sa bukid. So yun ang magiging number 35. So altogether, 34 ang Coliseum all over the second okay. And according to the Department of Public Works, with that record, ang sabi sa akin ng Public Works, Congressman, ikaw na ang nagpagawa ng pinakamaraming covered courts, hindi lamang sa Parañaque, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. All of that in the second district of Parañaque. And it gives me a lot of pleasure. Nakakatuwa kasi alam ko na ito life-changing para sa community ninyo rito. Hindi nyo na problema kung umaambon, meron kayo assemblea, pwede kayo magpamisa dito, spiritual, pwede kayo mag-general assembly, pag meron magdibo, pwede rito, kumuha na kayo ng caterer, tapos pwede magdibo, pwede mag-ballroom, and so many activities, of course, sports. Napakaraming bagay na pwedeng gawin dito. Ang Coliseum, Public Works told me na ako ang nag-pioneer sa paggamit ng polycarbonate roofing. Ito, na-inspire ko rito, nakita ko ito sa Disneyland. Nakita ko ito sa Ayala Town Center. Nakita Ayala Town Center, meron transparent roofing doon banda, no? Yan, that is polycarbonate. And if you look at Wikipedia, ang sabi ng Wikipedia, polycarbonate material is almost indestructible. So this is going to last unless you intentionally destroy it. Pero kung elements lang, exposure to the elements, araw, ulan, hindi po, this is almost indestructible. At nung una kong binanggit ito sa public course, sabi ko, gusto ko ang gamitin na roof instead of GI sheets na nabubulok. Sabi ko, gusto kong gumamit ng polycarbonate. Ang sabi sa akin ng public courts, pero Congressman, medyo mahal yung material yan. Ang sagot ko sa kanila, ayaw kong tipirin, di mga kababayan ko sa Parañaque. Gusto ko yung first class na material. Kung nakikita nyo, ito, hindi lamang ito functional. It is also ornamental. The high-tech ang dating. High-tech ang dating. Tapos, maganda pang architecture. Lalo na paggabi ito, napakaganda, masilayan ng araw. And if you look at the outside, titingnan nyo sa labas, kulay brown, kulay green. It blends with the surrounding. At ito